Ang Meter ay kasal sa loob ng 3 taon. Huwag mong habarin ang iyong pantalon sa gabi. Sa wakas, hindi na kinaya ni Mrs. Gusto mong habarin ang iyong damit. Sa sandaling nasa panganib, biglang pumasok ang biyenan. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang tasa sa mesa. Hampasin sa ulo ang tandem manugang. Masakit ang ulo ng bata. Nawalan siya ng memorya sa loob ng 3 taon. Nang tamaan siya sa ulo, nanembalik ang kanyang alaala. Talagang mahiwaga ang tasang iyon. Ilang beses umiling ang bata, at naalala ko ang tunay kong pagkatao. Siya pala ang may-ari ng Dragon King na walang kapantay na mayaman. At nagpasya siyang ipagpatuloy ang paglalaro ng tanga para makaganti sa kanyang biyenan. Nais pala ng biyenan ng halagang $10,000. Nais ng kanyang anak na babae na magpakasal muli sa isang 58 taong gulang na lalaki. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng maraming pera. Pero 9 love ang dalaga sa tulala sa unang tingin. Matagal na niyang gustong magsaya kasama ang asawa. Gusto ng anak, ngunit ang tandang asawa ay tumatangging habarin ang kanyang pantalon tuwing gabi. Tapos nagmamadali yung babae. Iyon ang sinyo ng eksena. Ngayon ay dumating ang isang mayamang lalaki para mag-propose. Siya ba ang may gustong agawin ang asawa ko? Ikinasal kami ni Kaulang. Kung kaya mo pa akong tanggapin, pwede akong sumama sa'yo. Sinusubukan mo bang magalit sa akin? Katotohanan ang sinasabi ko. Ngayon na, naging masaya lang kaming magkasama. Sa kwarto, maghubad. Tingnan mo ang damit ko. Ayos lang siya, tumahimik ka. Si Kaulang ay hindi tanga. Alam na agad ang nangyayari. Humakbang siya at sinampal ng malakas ang babae. At sabihin na ang babae ay isang piraso ng basura. Nagsasaya ka ba sa isang tanga? Tapos galit na galit siya. Maghanda ka agad na ipadala silang 3 sa bilangguan. Dahil ang kanyang tiyuhin ay ang direktor ng Public Security Bureau. Sa oras na ito, nagpanik ang bagong biyenan at humingi ng tawad sa maling tao. Pero hindi nila alam, ang tanga sa harap ko ay isang taong matigas sa laban. Master ng Dragon King na nakamit ang magagandang tagumpay. Nalilitong nakatingin sa mga kapamilyang pinagbabantaan. Gumawa ng isang mahiwagang tawag sa telepono habang hindi nila pinapansin. Matapos marinig ang boses ng kabilang partido, natigilan ako saglit. Anong nangyari, may-ari? Ikaw ba talaga ito? Hindi pa patay ang Dragon King. Bumalik na ang Dragon King. Ako yun, bumalik ako. Hahanapin kita at tatahimik. May katawan ba dito? Wala kang mata. Ikaw ba ay isang tanga? Bakit ka nag-park dito? Kita mo, nabangga mo ang kotse ko at nawala ng pera. Gusto nitong tumakbo. Kung wala kang pambayad, lumuhad ka lang at humingi ng tawad. Muso. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ako magbabayad. If you dare, ito ang Longteng Group. Ang hulong tanggapan ng pinakamalaking imperyo ng negosyo sa mundo, ang Oriental Dragon Palace. Ako ang office manager dito. Ang sino mong naglalakad mula rito ay dapat tumawid sa aking hangganan. Akas ng loob na guluhin ako. I give you that poor bastard na hindi man lang nagsuot ng pantalon. How dare a small front desk manager be so arrogante? Mayabang ako pero may pera. Seguridad ng seguridad. Bakit? Hindi ba ito ang handgal na asawa ni Lin Chaksha? Ang post na ito ay nagdudulot ng problema. Hindi. Kailangan kong sabihin agad kay Chusia. Pinapayuhan ko kayo umalis ng mabilis. O maghintay hanggang dumating ang iyong boss. Gusto kong maglakad-lakad ka kung hindi ka makakain. Maglakas loob na makipag-usap tungkol sa aming boss. Kong, ipaalam sa aming boss. Dumating na ang mabahong pulubi sa ating Longteng Group para maglaro ng ligaw. Papatayin niya ang iyong alak. Bigyan ka ng pagkakataon, hindi mo ito pinapahalagahan. Mukhang may utang na loob si Long Kong sa mga manggagawa nitong mga taon. How dare you call our Longteng Group sa pangalan nito? Ikaw yata ang hindi naglilinis. Pakuha mo siya. Lumaki ba ang mga tao sa iyong security department na kumakain ng tae? Ni hindi ko kaya ang isang mahirap na lalaki. Tingnan mo kung hindi kita papayagan ni boss na pagbuksan ka. Sino ka? Huminto ka agad. Mr. Tan,
nandito ka na. Kailan? Mahirap ka. Personal na pumupunta si Mr. Tan para maglinis para sa iyo. Teacher, okay ka lang? Hindi. Tumawag ng isang tao upang harangin ang lugar na ito. Huwag ipaalam sa mga tao ang tungkol sa akin sa larangang ito. Mabilis. I-lock ang lugar na ito. Huwag papasukin ang sinuman. Hindi na ako babalik sa headquarters. Kawad, anong ibig mong sabihin? Ngayon ako ay isang tanga. Ang pagiging manugang ng pamilya Lam. Maaari mong pangalagaan ang Dragon Palace ng normal. Makinig ka sa akin anumang oras. Bayaw, lubos akong naniniwala sa iyong kakayahan. Ngunit ang ilang kawani ng pasilidad ay kailangan pa rin suriing mabuti. Kung hindi, masisira nito ang ating Longteng Group. Alam na mga nasasapupan ang kanilang mga pagkakamali. Lanengkaw, penap. Pinakawalan mo siya, wala siyang alam. Sabihin mo sa kanila na asawa mo ako. May problema akong dapat harapin. Tumayo ang asawa ng superintendent para protektahan ako. Ang bobo kong asawa, tinatamad ka pang alagaan. Malapit na, poprotektahan kita habang buhay. Mrs., nandito ako. Bakit ka pumunta dito? Hindi ba dapat makipaglaro ka kay Chumin? Naghahanap ako ng kayamanan. May mga kayamanan. Pumunta ako dito para maghanap ng kayamanan. Ngunit hindi ko nakita ang kayamanan. Uwi na tayo. Nasa bahay na yon sina mama at lola. Dahil nag-aalala siyang masisira ni Chi Xiaowang ang pera. Don't worry, aayusin ko. Paano mo ito malulutas? Hindi na may pagpapatuloy ni Master Chi ang angkan. Para sa kanilang makapangyarihang pamilya, ito ay isang malaking problem. Kakauwi lang yung dalawa. Ang pamilya Chi ay nagdala ng grupo ng mga bodyguard sa bahay ng pamilya Lin. Dinadala ang mga matatanda ng pamilya Lin kay Zifu. Ang Chi Batian ay lokal na nangingibabaw. Paghihiganti para sa anak. Hayaang may magpadala kay Chu Xia at sa kanyang hanggal na manugang. Pabayaan mo siya, lamdi ng matandang babae na hindi makakasakit ang pamilya Chi. Kaya pumayag siya sa kahilingan ni Chi Batian. Gagawin ko lang ang buhay nila na mas masahol pa sa kamatayan. Nanay, hindi ko hahayaang mamatay si Chu Xia. Kalmado, ang 7 o 8 araw na ito ay magiging isang pagkabigla muli. Ito ay hindi kahit isang pamatay na trabaho. Inilagay mo ang iyong puso sa iyong tiyan. Tsaka dapat parusahan silang dalawa, kasama ang buong pamilya namin. Pamilya, paano ka pa makakatulog pagkatapos ng malaking bagay na nangyari? Natutulog ako, huwag mo siyang istorbohin. Gustong maglaro ng maagang tag-araw. Muso, aalis ka na. Ano ang gusto nila sa atin? Ito. 7 o 8 araw na daw at hindi pa rin niya naiisip kung ano ang gagawin sa amin. Kasinungalingan. Hindi ba siya natatakot na tumakas kami? Tumakbo ano? Saan tayo tatakbo nang may ganoong kalakas na puwersa sa loob ng 7 o 8 araw? Hindi habang natutulog kayong dalawa, maglagay ng agarwood incenso sa gilid ng kama. Hindi niya alam na nakita ng handal na asawa ang kanyang pakana. Ang hindi nila alam ay ang tunay na tanga ay ang Lord of the Dragon Palace. Pagkaroon ng supremacy, nagpapanggap siyang tanga sa pamilya Lin para lang maprotektahan si Chu Xia. Kaya gagamitin ng handal na asawa ang kanyang mga panlilinlang. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Hipag sa kwarto. Nang makitang hindi pa rin kumikibo ang dalawa, naging matagumpay ang plano. Kaya nagpadala sila ng isang tao upang tulungan silang umalis. Pagkatapos ay dinala niya si Bailam sa kibation. Dinala ito ni Chuha sa kwarto ni Young Master Chi. Bodyguard lang, kapag naghahanda upang gisingin ang handal na kasintahang lalaki. Biglang napaupo si Tanga, tatali mo ako, anong laro ang nilalaro ng larong ito? Pinapanood kitang naglalaro ng larong papatay sa iyo. Hiling ko sa iyo na mabuti. Nakakatuwang patayin ka, buhay mo yan. Ako ay nakikipag-date sa isang tandang matandang lalaki. Sabihin mo sa kanya, Samira sa buhay ng anak ko, na yun ay ipapakita po sa iyo kung ano ang Baylor. Gusto ko siyang magpaplastikan. Gagawin ko siyang kalahating halimaw. Humaba ka muna. I'll call you for you. Kailangan mo siyang tawagan. HMPH, gusto mo kasi ng death court. Ako, ang hari ng dragon, ay magbibigay sa iyo ng kamatayan. Mitchell, hindi ka tanga. Nagpapanggap ka. Bobo ang buong pamilya mo. Ay ikaw lang hindi rin magiging tanga.
Dahil nagpapakatanga ka, pagkatapos ay sinira mo ang aking anak at sinasadya mong putulin ang aking mga inapo. Sinadya. Pinilit ng anak mo na magpakasal muli ang asawa ko. Lubhang mayabang, paninirang kuri at binugbog ang kanyang asawa. Napakayabang na tao. Damn old man ay mas mayabang kaysa sa kanya. Daan-daang beses. Gusto kong makita kung paano mo ako sirain. Napakadali para sa akin na gumawa ng isang buong pamilya ng mga paper crane. Hayaan mong mag-isa ka, umalis ka ng bahay. Kung hindi, ako, ang Dragon Emperor, ang sisira sa iyong buong pamilya. Ha ha ha, ang tanga naman. Sinasabi pa nga niya na siya ang Dragon Emperor. Nung laking biro, nawala ang Dragon King 3 taon na ang nakakaraan. Ayon sa alamat, namatay siya. Manugang ng kapitbahay, tinatawag pa niyang Dragon Girl ang sarili niya. Binasag lang ng class rep ang sarili niyang ticket. I see, hindi ko na hinintay na sirain mo yung chief family natin. Pinawi ka ng mga tao ng Dragon Palace. Mukhang kailangan pang iligtas ni Mrs. ang sarili. Ang babala sa iyo ay isang pag-aaksaya ng oras. Hulihin mo siya para sa akin. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Hulihin siya ngayon. Tamaan ng malakas. Sino ang mag-a-abolish sa kanya ngayon? Ang tanga ko lang. Ano ka ba? Ano ang nagpapanggap ka sa negosyo? Ano ang sinusubukang gawin ng mga tao? Pigilan mo siya. Huwag mo akong pigilan. Halatang huli na ang lahat. Nakita ko ang tandang dinidiinang kibation sa mesa. Sinundan ng isang utos. Maraming lalaking nakaitim ang sumugod sa silid. Sa sandaling ito, kinakaharap ni Chi Xiao ang mga salita at gawa ni Chu Xia. Hindi niya alam na mamamatay na siya. Ang asawa ng may-ari ng tindahan ng Dragon King. Pinubuli. Kung ikalat mo ito, maaari mo itong tanggapin. May magandang palabas sa susunod. Paano haharapin ng may-ari ng Dragon King ang magaman ng pamilya Chi? Abangan ang susunod na episode.